Si Jesucristo ba ay Diyos? Ikalawang bahagi. Ang sagot ay pareho lamang, oo at hindi. Depende kung ano ba ang pagkakaintindi mo sa salitang Diyos. Isang powerful video na paghahandog. Ako po si Herschel Bobo Tolentino, na kilala rin bilang si Bala Krishnadas, ay ang inyong tagapagkwento na may paglalarawan. Unang paksa, ang paglilinaw sa salitang Diyos. Ang Diyos ay ang pinakakataas-taasan o ang absolutong katotohanan. May perpektong kapangyarihan, kaalaman, at kabutihan. Para sa Kristyanismo at iba pang relihiyon na monotheistic o naniniwala sa pag-iiral ng isang Diyos o sa pagiging isa ng Diyos, ang ibig sabihin ng salitang Diyos na may malaking titik na G o D ay tagapaglikha at tagapamahala ng sansinukob. Pinanggalingan ng lahat ng spiritual at material na autoridad, pinakakataas-taasang katauhan. Ang Diyos ay ang pinakamakapangyarihan, alam ang lahat at nasa lahat ng dako ng sabay-sabay. Ang Diyos ay ang pinakamataas, wala nang mas mataas pa sa Kanya. Wala siyang kapantay at ang lahat ay pumapailalim lamang sa Kanya. Ang Diyos ay walang hanggan. Hindi maaring simpleng ilagay lamang siya sa loob ng isang kahon upang atin siyang maipaliwanag. Ang Kanyang kaluwalhatian, glory, ay walang hangganan. Ang Diyos ay isang persona, orihinal na persona o katauhan. Siya ay ang pinagmulan ng lahat ng simula. Siya ay ang pinanggalingan nating lahat. Pero wala siyang pinagmulan, kundi ang Kanyang sarili lamang. Siya ay may kakayanang umiral ng mag-isa lamang. Katunayan, hindi niya kailangan ng kahit sino pa man sa atin. Sa Kanyang sarili pa lamang, siya ay may katuparan na. Sa Kanyang sarili pa lamang, siya ay may kasiyahan na. Gayunpaman, ayon sa Kanyang purong kinatawan, ang kaluluwang kilala ang sarili, ang guro o spiritual na guro. Dahil sa walang kondisyong pagmamahal ng Diyos sa atin, ang Diyos ay kaya nating makamit. Pero, papaano? Sa pamamagitan ng ating pagmamahal sa Kanya at devosyonal na paglilingkod sa Kanya. Ang sabi ng mahal na guro, kapag mahal natin ang Diyos, ang pagmamahal nating iyon ay Kanyang tatanggapin. At Kanyang ipagkakaloob sa atin na ating maisagawa ang devosyonal na paglilingkod sa Kanya kapag iyon ay ating ginagawa dahil sa ating pag-ibig o pagmamahal sa Kanya nang walang lihim na motibo. Ang sabi ni Panginoong Jesucristo ay, mahalin ang iyong Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng iyong buong pagkatao. Ito ay ang pinakapangunahin at ang pinakadakilang utos. Matthew 22:37 hanggang 38. Sa madaling salita, sinasabi sa atin ni Jesus na wala nang mas mataas pa sa pag-ibig sa Diyos. Sa Kanyang pagsasalita sa ngalan ng Diyos na ang tawag niya ay Aba o Ama, sinabi rin ni Jesus na, sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama ang nagsugo sa akin, na nagsugo sa akin ay ang siyang nagbigay ng utos kung ano ang dapat kong sabihin, kung papaano ko dapat iyon salitain. At nalalaman ko na ang Kanyang utos ay buhay na walang hanggan.
Ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama. Gayon ko ito sinasalita. John 12:49 hanggang 50. Sa kanyang mga pangaral, karaniwan, ang ginagamit ni Jesus ay mga talinghaga o mga tayutay, figures of speech, upang mas malinaw o madali itong maintindihan. Bilang isang tunay na spiritual na guro, si Jesus ay nagturo ayon sa panahon, lugar, mga pangyayari at batay rin sa abilidad ng mga tao na kanyang tinuturuan na mas madali nilang maintindihan ang mensahe. Pero sa huli, ito ang sinabi ni Jesus. Ang mga ito ay sinasabi ko sa inyo ng matalinghagang wika. Pero darating ang panahong hindi na ako muling magsasalita sa inyo ng matalinghagang wika, bagkus akin ang sasabihin sa inyo ng malinaw ang tungkol sa Diyos Ama. John 16:25. At marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat lahat, sa palagay ko ay hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na maisusulat. John 21:25. Sa Biblia pa rin ay isinasaad na lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid at sa pagsasanay sa katwiran. 2 Timothy 3:16. Ikalawang paksa, ang mga Veda o mga ibang kasulatan at ang disciplic succession, isang pagpapakilala. Ang mga sumusunod na paglalarawan sa Diyos o sa absolutong katotohanan ay nanggaling sa kilalang ang pinakakauna-unahang mga kasulatan, ang mga Veda. Ang mga Veda o Vedic na karunungan o literal na karunungan ay ikinokonsiderang nanggaling sa hininga ng pinakakataas-taasang Panginoon, si Sri Krishna. Ang karunungang Vedic ay unang napagtanto, na-realize ni Brahma, ang siyang unang nilikhang nilalang sa sansinukob. Si Panginoong Brahma ay isinilang mula sa bulaklak na lotus. Siya ay naliwanagan ang kalooban sa pamamagitan ni Panginoong Krishna. Sa madaling salita, ayon sa kasaysayang Vedic, si Panginoong Krishna ay ang tagapagbigay ng karunungan, ang kauna-unahang espiritual na guro, at si Brahma naman ay ang kauna-unahang tagapagtanggap ng karunungang iyon o ang kauna-unahang disipulo. Ang sumunod sa disciplic line o linyang iyon ng mga spiritual na guro at disipulo ay ang anak ni Brahma na si Narada Muni. Ang disipulo naman ni Narada ay si Srila Vyasadeva. Sa maraming henerasyon, ang karunungang Vedic ay orihinal na napanatili sa pamamagitan lamang ng pasalitang tradisyon, tinatawag na Shruti. Dahil na ituro na sa kanya ng spiritual na guro na si Narada Muni ang sinaunang Vedic na karunungan ito, si Srila Vyasadeva, ang pampanitikang inkarnasyon ng Diyos, ay una nang isinulat itong mga Veda. Si Srila Vyasadeva, dahil kanya na nakikinita na sa Kali Yuga ang panahon ng pag-aaway, kaguluhan, kalituhan at kaplastikan, ang pangkasulukuyang panahon, ang memorya ng mga tao ay napakaikli na. Kung kaya't, sa madilim na yugtong ito ng mundo, upang kanya pa ring maipalaganap ang karunungang Vedic, kanya nang isinulat at ikinumpile ang mga Veda. Iyon ay 5,000 taon na ang nakararaan. Bilang naipasa pababa mula sa spiritual na guro patungo sa disipulo,
yung disciplic line, ang mga Veda ay isinulat sa salitang Sanskrit, ang kilalang pinakakauna-unahang salita. Utang natin ang pasasalamat kay His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, sa kanyang devosyonal na gawain. Dahil sa kanya, ang mga Veda tulad ng Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Sri Upanishad at iba pa ngayon ay naisalin na sa lingwaheng Ingles. Lahat ng kaluwalhatian ay ating ialay kay His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Dahil sa kanya, ang karunungang Vedic ay laganap na sa buong mundo. Si Jagadguru Siddha Swarupananda Paramahamsa, na kilala rin bilang si Chris Butler, ay ang pinaka-pangunahing autoridad ng Science of Identity na kilala rin bilang karunungang Vedic. Sa Science of Identity, SOI, sa filosofing ito, nakilala rin bilang ang sinaunang karunungang Vedic, ay may aplikasyon ng agham, science, filosofiya, at relihiyon. Pero hindi nila tinutuligsa ang isa't isa. Si Jagadguru ay disipulo ni His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, na siyang nagbigay sa kanya ng pangalang Siddha Swarupananda. Nang si Srila Bhaktivedanta Swami ay umalis na dito sa mundo noong 1977, ang kanyang disipulo, si Siddha Swarupananda, ay nagsimula ng tumanggap ng mga disipulo. Siya ngayon ay kilala bilang si Jagadguru Chris Butler Siddha Swarupananda Paramahamsa. Sa ngayon, si Jagadguru ay may mga tagasunod sa buong mundo na ina-apply ang kanyang mga turo sa kani-kanilang personal na buhay, at inaasistahan din siya sa kanyang misyon sa buong mundo. Minsan, sinabi ni Jagadguru na walang maraming Diyos. Kasi kung maraming ang Diyos, di walang Diyos. Dahil ang ibig sabihin ng salitang Diyos ay ang kaisa-isang numero 1. At ang lahat ng iba pa ay puro bokya na. Ikatlong paksa, mga talakayan. Ang salitang Diyos ay sumasangguni lamang sa nag-iisang pinakakaakit-akit, pinakakataas-taasang Panginoon, ang pinakakataas-taasang pinagmula ng lahat ng simula, ang pinakamataas sa lahat, at wala nang nakapapantay sa Kanya o mas nakatataas pa sa Kanya. Siya ang simula, ang pinakakataas-taasang nangingibabaw, na siya mismo ay walang pinanggalingan, walang umpisa. Siya ang pinanggalingan ng lahat ng bagay, material man ito o spiritual. Siya ay ang pinakamakapangyarihan. Alam niya ang lahat. Kilala niya ang sinuman. Wala siyang hindi alam. Wala rin siyang hindi kilala. Siya ay laganap kahit saan. Bilang ang Paramatma, banal na spirito, siya ay naninirahan sa puso ng bawat espiritong may material na katawan. At siya rin ay narito, nandyan, at naroon kahit saan paman sa loob ng lahat ng atom sa sansinukob, sabay-sabay sa lahat ng oras. Siya ay parehong personal at hindi rin personal. Siya ay ang pinanggalingan ng Brahmajoyity o ng white light, na palagiang napagkakamalang tunay na kaliwanagan. Sa madaling salita, ang Diyos ay hindi walang anyo.
Sa banal na Biblia, ito ang sinasabi. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang anyo. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Genesis 1:27. Kung kaya't ang Diyos ay may anyo. Ang tawag sa anyong iyon ay swarup, spiritual, hindi material na anyo. Ito ang sinasabi ng pinakakataas-taasang Panginoon. Ako ay ang dahilan ng impersonal na Brahman, na immortal, walang pagkasira, walang hanggan, at ang pinakabukal ng lubos na kaligayahan. Bhagavad Gita 14:27. Sakop niya ang lahat, kung kaya't ang salitang Diyos ay sumasangguni rin sa lahat ng bagay na may kinalaman sa Kanya at sa mga bagay na hindi maaaring iwalay sa Kanya. Ang Kanyang mga banal na pangalan, Jehovah, Allah, Buddha, El Shaddai, Bathala, Krishna. Ang kanyang kaharian, ang spiritual na mundo, kasama na rito ang kanyang mga kapangyarihan, tagapagsilbi, deboto, iba pang mga kasama, at mga gamit para sa Kanya. Ang Diyos ay ang Kanya ring mga salita, paglilibang at ang Kanyang sugo, ang spiritual na guro. Sa banal na kasulatang mga Veda, ang Panginoon ay kilala bilang ang pinaka-kataas-taasang katauhan ng pinunong Diyos. Siya at ang kanyang mga hiwalay na mga mumunting bahagi tulad nitong material na sansinukob at ang lahat ng mga buhay na nilalang ay mga Achintya Veda, Aveda Tattva na hindi maipaliwanag na sabay na siya at hindi rin naman siya. Ang Diyos ay ang kumpletong kabuuan at tayo mga buhay na nilalang ay siya ang pinanggalingan o tayo ay ang kanyang mumunting mga bahagi, mga anak. Tulad ng hindi mo maaaring iwalay ang silahis ng araw sa bilog ng araw mismo. Gayon din naman, tayo ay hindi maaaring iwalay sa Diyos mismo. Kung kaya't, tulad ng liwanag ng araw na umiiral na noon pang simulang umiral ang bilog ng araw, tayo ay umiiral na noong una pang umiral ang Diyos. At dahil wala namang katanungan kung kailan ba talaga unang umiral ang Diyos, gayon din naman walang katanungan kung kailan ba talaga tayo unang umiral. Ito talaga ang tunay na kahulugan ng salitang walang hanggan. Para sa isang kaluluwa, walang kapanganakan at kamatayan magpakailanman. Hindi siya magiging at hindi rin siya hindi na magiging. Siya ay hindi isinilang, walang hanggan, na nanatiling umiiral at umiiral na simula pa noong kauna-unahan. Kapag namatay ang katawan, siya ay hindi namatay. Bhagavad Gita 2:20. Sino man nakikita na ang mga buhay na nilalang ay spiritual na mga bahagi, kasing kalidad, tulad ng sa Panginoon, ay magiging tunay na nakakaalam ng mga bagay-bagay. Kung kaya't, ano pa ba ang ilusyon o pagkabalisa para sa Kanya?
Sri Upanishad Mantra 7. Tayo ay banal. Tayo, ang mga di mabilang na mumunting spiritual na nilalang, ay pare-parehas lamang. Kaiba o namumukod tangi sa bawat isa bilang walang hanggang na individual. Hindi tayo itong material nating katawan. Ang ating esensya ay kaluluwa, at ang kaluluwa o spiritu ay hindi nalilikha o nasisira. Tayo ay may kaparehong kalidad tulad ng Diyos, walang hanggang kaluluwa. Gayunpaman, tayo ay kaiba rin sa Diyos sa kantidad o dami nito. Katunayan, tayo ay una, hindi makapangyarihan. Ikalawa, hindi alam ang lahat. At ikatlo, hindi laganap kahit saan. Sa madaling salita, ang pangibabawa ng iba ay hindi ang ating tunay na kalikasan. Ang mga katangiang una, alam ang lahat. Ikalawa, makapangyarihan. At ikatlo, laganap kahit saan. At ang ikaapat, pangibabawan ang lahat na may buhay. Ang lahat ng ito ay nauukol lamang para sa Diyos, hindi sa atin. Sa ating likas na kinatatayuan, katunayan, tayo ay ang mga pinangingibabawan ng ating boss, ating asawa, ating gobyerno, at iba pa. Pero, ultimatong tayo ay pinangingibabawan ng Diyos. At bilang spiritual na nilalang na may material na katawan, lumalabas na tayo ay pinangingibabawan pa rin ng ating pandama at napapailalim sa mga modo ng material na kalikasan na gumagana naman sa ilalim ng hindi direktang kamay ng Diyos. Tinatawag na una, modo ng kabutihan. Ikalawa, modo ng simbuyo ng damdamin, passion. At ikatlo, ignorance, kamangmangan. Tayo ay pinamamahalaan din ng karma, at dahil dito at iba pang mga batas ng kalikasan, tayo, ang mga kaluluwa, ay niraranas ang una, kapanganakan. Ikalawa, sakit. Ikatlo, pagtanda. At ang huli, kamatayan. Ang sabi ng pinakakataas-taasang Panginoon ay, ang mga kaluluwa na narito sa kondisyonal na pamumuhay ay ang aking mga mumunting bahagi. Dahil sa kondisyonal na pamumuhay na yon, sa kanilang pakikipagpunyagi kasama ang kanilang anim na mga pandama, pati na rin ang kanilang mga isip, sila ay labis-labis ang paghihirap. Bhagavad Gita 15:7. Ang orihinal na kapangyarihan ng pinakakataas-taasang Panginoon ay superior o espiritual, at ang mga buhay na nilalang, tayo, ay tunay na napapabilang sa superior na enerhiyang ito. Subalit, mayroon pang isang enerhiya, tinatawag na material na enerhiya, at ang ikatlong enerhiyang ito ay puno ng kamangmangan. Vishnu Purana 6:7-61. Bagamat tayo ay katutubong banal, dahil ang ating pinanggalingan ay ang Diyos, at dahil tayo ay ang kanyang pinangingibabawan, hindi tayo maaaring tumaas tungo sa antas na kinatatayuan ng Diyos. Ibig sabihin, ang kabanalang maging ang pinakakataas-taasang pinagmulan ng lahat ng simula. Sa madaling salita, hindi tayo maaaring maging Diyos. Kailangan maging malinaw sa atin to, na ang Diyos
ay hindi dating isang ordinaryong buhay na nilalang tulad natin na kung papaano man yun ay nakamit niya ang kanyang kinatatayuan ngayon. Hindi ganun yun. Siya ay Diyos na noon pa, Diyos ngayon, Diyos bukas at mananatiling Diyos magpakailanman. Ito ang ibig sabihin ng katagang hindi mawari. Mayroon lamang nag-iisang katauhan na nagmamay-ari ng titulong Diyos. At tayong lahat, Mesiyas ka man, anghel, bathala o diwata, tao, pulubi, hayop, ibon, isda, insekto, halaman, bakterya, at iba pa, tayo dapat ay simpleng ang mga walang hanggang na tagapaglingkod lamang ng Diyos. Sa bagay, totoo na sa isang banda, tayo nga ay mga Diyos, small letter, G-O-D. Kung tutuusin, maliliit na Diyos. Diyos na may maliit na titik D o maliit na titik G. Sa Biblia, sinabi ni Jesus sa mga pinuno ng Hudyo na sa inyong batas, sinasabi na ang mga tao ay Diyos. Small letter D. John 10:34. Tayo ay napapabilang sa Diyos dahil tayo ay ang kanyang mumunting mga bahagi. Ang paglalahok sa serbisyo sa kanya na may pagmamahal at debosyon ay ang ating likas at tunay na gawain. Bukod tanging aktibidades na makapagdudulot sa atin, sa ating mga kaluluwa, ng tunay na kasiyahan. Sa isang praktikal na usapin, sa anatomya ng tao, tayo ay parang ang mga kamay. Sa pagkain, kung ang kamay bilang bahagi ng buong katawan pero gusto nilang kumilos ng independyente o kaya ay tumangging sundin ang kanilang likas at tunay na gawain, ang paabutin ang pagkain sa sikmura sa pamamagitan ng bibig, at gagawin na lamang nilang direktang enjoyin ang isang lamesang pagkain para sa kanilang sarili. Iniisip na ang mga iyon ay direktang mabibigyan sila ng kasiyahan at sustansya. Iyon ay hindi mangyayari. Sa huli, sila lamang ay mabibigo at mamamatay sa gutom. Subalit, kapag ang mga kamay na yon ay may pananampalataya, kahit hindi nila nakikita ang sikmura, na ang kanilang tungkulin ay ang maglingkod sa sikmura, ipaabot ang pagkain sa pamamagitan ng bibig sa sikmura at tumutunaw ng pagkain upang gawin iyong masustansyang likido upang ipamahagi sa lahat ng parte ng katawan, ang buong katawan, kahit pa ang nag-aalangang mga kamay na iyon ay mabibigyang sustansya at masisiyahan. Katulad nito, kapag tayo ay naglilingkod, hindi lamang sa ating mga sarili, kundi sa Diyos, ang kumpletong kabuuan, ang ating kasiyahan ay magagarantiya. Kawalang hanggan, puno ng kaalaman at lubos na kasiyahan. Ang Diyos ay may kakayanang umiral sa kanyang sarili lamang, kompleto, nasisihan sa sarili at may katuparan sa sarili. Hindi na niya kailangan kahit sino pa sa atin upang magroon lamang siya ng katuparan. Katunayan, ang Diyos ay kayang umiral kahit wala tayo, pero tayo ay hindi maaring umiral kapag wala ang Diyos. Siya ay maaring ganap na hiwalay sa lahat. Gayunpaman, siya ay hindi makasarili. Dahil sa kanyang walang kondisyong pagmamahal sa atin, lahat ay kanya nang ibinigay sa atin. Binigyan tayo ng Diyos ng kalayaang maglingkod sa kanya o hindi. Pero minsan,
mali ang ating paggamit ng kalayaang iyon at nagnasang tayo na mismo, tulad ng Diyos, ang magiging tagapagtamasa ng kaligayahan. Tayo ay naging makasarili, na kumilos ng hiwalay sa Diyos. Dahil nakikita natin na ang Diyos ay ang sagabal sa ating paghahanap ng pansariling kasiyaang iyon, tayo ay nagrebelde sa Kanya. Sa madaling salita, tayo ay naging mala-demonyo. Kung kaya't dahil dito, tayo ay isinilang sa material na mundo. At ngayon, ating nakikita ang ating mga sarili na nakikipagkumpetensya sa iba pang mga demonyong katulad natin. Ito ang sakit natin. Tayo ay mga inggit. Nais nating palagi na lamang tayong angat o mas dakila pa kaysa sa iba. May isang pagkakataon dito sa Pilipinas. Inakusahan ng isang Katolikong pari bilang demonyo ang isang deboto dahil siya daw ay miyembro ng Hare Krishna. Pero ang deboto ay simpleng sumagot lamang sa pari sa pagsasabing, "Bueno po, kung gusto mo talagang makita kung sino ang demonyo, tumingin ka na lamang sa salamin." Dito sa mundo, naghahanap tayo ng kaligayahan sa kayamanan, relasyon at iba pa na walang kinalaman sa ating relasyon sa Diyos. Minsan naman, tayo ay nagnanasang maging Diyos, nanloloko at nagsasamantala sa iba. O kaya dahil sa ating pakiramdam na tayo ay ang makapangyarihan sa lahat, tayo ay naghahasik ng takot, nagbabanta o nambubuli ng kapitbahay. Pero natututo lamang tayo sa mahirap na paraan dahil hindi tayo nagiging masaya rito. Dahil dapat ay naglilingkod lamang tayo sa Diyos, hindi nag-Diyos-Diyosan. Ang devosyonal na paglilingkod lamang sa Diyos, pagmamahal sa Diyos, ang tanging makapagpapaligaya sa atin. Ang Diyos ay napakamaawain. Minsan, siya ay bumababa sa mundo bilang siya mismo. O kaya ay pinadadala niya ang kanyang kinatawan, ang espiritual na guro o isang Misayas tulad ni Panginoong Hesukristo, upang gabayan tayong makabalik sa ating likas na relasyong pagmamahal sa Kanya, sa Diyos. At sa pamamagitan ng kinatawan ng Diyos, bilang mga suwail na anak na napagtanto ang ating kamalian, tayo ay nanunumbalik sa Diyos. Bilang ang ating nagmamahal na Ama, ang Diyos ay nariyan lamang. Palagi ang bukas ang mga braso, naghihintay lamang sa ating pagbabalik sa Kanya. Sa banal na kasulatang mga Veda ay may isinasaad na sa grasya ng Diyos, ang isang tao ay makatatagpo ang espiritual na guro. At sa grasya ng espiritual na guro na yon, kanyang makakatagpo ang Diyos. Si Hesukristo ay ganoong espiritual na guro, sugo ng Diyos, anak at ang klarong daluyan ng kanyang mensahe. Si Hesukristo bilang ang pinakamatalik na anak, kilalang tunay ang Diyos, deboto ng Diyos, at dapat ring paglingkuran, alagaan, at iba pa. Sa madaling salita,
Tulad ng Diyos, dapat din natin siyang minamahal. Subalit, ano ang ginawa ng mga tao laban sa Kanya? Ipinako siya sa krus. Pinatay siya. Ang pagpako kay Jesus ay isang karumal-dumal na krimen. Iyon ay hindi tunay na kinakailangan at iyon ay hindi karapat-dapat. Iyon ay ginawa ng mga taong nasa puspusang kamangmangan lamang. Walang kaalam-alam kung sino siyang talaga. Habang siya ay namamatay sa krus, si Jesus ay nagdasal ng, "Ama ko, patawarin mo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa." Luke 23:34. Sa madaling salita, sinasabi ni Jesus na ang mga taong yon ay nasa modo ng kamangmangan, hindi kabutihan. Iyon ay tinaguri ang isang sakripisyo ng mga salbahe, mga malademonyong tao, mga taong wala sa modo ng kabutihan. Bagamat karaniwan sa bukang bibig, iyon daw ay relihiyoso. Pero ang gawain iyon ay hindi gawain ng mga deboto ng Diyos. Biro mo, ipako mo yung spiritual master. Hindi gawain ng mga deboto yun. Kung kaya't, ang konsepto na to, na si Jesus ay ang tupang pangsakripisyo at ang pagliligo sa dugo ni Jesus ay ang paghuhugas sa kasalanan ng sangkatauhan, ay isang ganap na kamalian. Ito'y isang kabuktutan sa paningin ng Diyos. Bilang mga tagasunod ni Jesus at mga tunay na Kristiyano, dapat nating tanggihan ang mga ideyang ito. Gayunpaman, sa natatanging kaayusan at awa ng Diyos upang turuan ang mga tao ng leksyon, si Jesus ay bumalik sa kanyang katawan. Siya ay bumangon mula sa kanyang libingan. At ngayon, atin ang nalalaman ang tunay na ibig sabihin ng kanyang sakripisyo, na hindi natin maaaring patayin ang deboto ng Diyos. Sa mga tinuturo ni Jesus, tayo ay hindi itong ating material na katawan. John 6:63, 1 Corinthians 15:50, 2 Corinthians 5:8 hanggang 9. Ang kanyang pangunahing utos ay mahalin o ibigin ang Diyos. Matthew 22:37 hanggang 38. Sa kanyang pagtuturo sa atin kung paano ang magdasal, ang sabi ni Jesus, "Ama naming nasa langit, sambahin ang ngalan mo." Matthew 6:9. At ang banal na Biblia ay nagtuturo na ang mga banal na pangalan ng Diyos ay inaalis papalayo ang ating mga kasalanan. Psalms 54:1, Psalms 79:9, Psalms 124:8, Joel 2:32. Kung sino man ang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Romans 10:13. Kung kaya't, ang pagtatawag, pagluluwalhati at pagsasambit ng mga banal na pangalan ng Diyos ay ang inirerekomendang paraan. Hindi lamang ang pagsimba o ang pagiging mabuti o pagpapakain ng mga nagugutom, kahit pa nga ang pagsasagawa ng mga milagro. Ang mga bagay na iyon ay maaring mabuti. Oo nga, siyempre mabuti talaga yon. Subalit, kapag nais nating muling maitatag ang ating mahaba-haba ng panahong pagkawala sa ating relasyong pagmamahal sa banal na pinakakataas-taasang Panginoon, sa gayon, ang pagluluwalhati at ang pagsasambit ng kanyang banal na pangalan ang daan
tungo sa pagmamahal na yon, na kung saan ay mataas na sinabi ni Jesus, mahalin ang iyong Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong isip, at ng iyong buong pagkatao. Ito ay ang pinakapangunahin at ang pinakadakilang utos. Matthew 22:37 hanggang 38. Kung kaya't ating inuulit, dahil ang salitang Diyos ay sumasangguni lamang sa nag-iisang pinakakaakit-akit, pinakakataas-taasang nangingibabaw? Ang sagot sa tanong na si Jesucristo ba ay ang Diyos na pinakakataas-taasang nangingibabaw? Ay hindi. At dahil ang salitang Diyos ay sumasangguni rin sa lahat na may kinalaman sa Diyos at sa lahat ng bagay o tao na hindi maaaring iwalay sa Diyos, mapabagay man ito o mapatao, ang sagot sa tanong na si Jesucristo ba ay ang Diyos na pinangingibabawan ng kataas-taasan? Ay oo. Gayon nga mga kaibigan, si Jesus ay sa Diyos din. Dahil siya ay may kinalaman sa Diyos at hindi maaring iwalay sa Diyos. Sa madaling salita, siya ay pag-aari ng Diyos at kahit mga tayo rin naman. Ang kaibahan lamang ay alam niya yon, tanggap niya yon, at interesado lamang siya sa pagtupad sa kalooban ng Diyos. Ito ang kabanalan ni Jesucristo at ang ating mga sarili. Kung atin lang sanang matututunang mahalin rin ang Diyos tulad niya. Tayo ay pag-aari ng Diyos, kung kaya't marapat lamang na siyang bayaran natin ng ating katapatan. Sa Kanya lamang. Amen. Tatapusin sa susunod na video. Marami pong salamat.